Hello mga idol, gandang araw. At eto nga, nagising na naman kami ng maaga dahil nga nagbago na naman yung schedule ng pasok nila. Ang sabi sa GC ng teacher nila is 8 a.m. na ang kanilang pasok at 10 a.m. naman ang uwian. Kasi nga naman sa kadahilan ng sobrang init ng panahon lalo na pag alas 12, baka nga naman iniiwasan nilang mahimatay yung mga bata dahil sa sobrang init, sa dami nga naman nila sa room. Kaya ngayon, lahat na lang sila ay pang umaga. Kaya ayan, sinabayan ko na rin yung anak kong mag-almusal dahil nga hindi yan nabubusog kung tinapay lang kakainin niya. At ang inalmusal nga namin dyan ay kanin na may longganisa, yung tira naming ulam kagabi at nagpabili na rin ako sa asawa ko ng lomi. Kaya ayan, sarap ng kain namin dyan mga idol. Kailangan nga kasi kanin ang kainin niya sa umaga lalo na't papasok siya para kahit papano may energy siya. Eh pag ganyan hindi siya kumakain, maya-maya gutom yan. Kaya sabi ko sa kanya, anak, mag-aral ka naman ng mabuti dahil yan lang naman ang kayamanang may papamana ko sa'yo. Dahil nga syempre, wala naman tayo. Yan ang kayamanang hindi mananakaw sa'yo kahit saan ka man pumunta. Kaya sana mag-aral ka ng mabuti. Pero oo nga, nakikinig yan sa akin. Opo ng opo mama, bandang huli. Lumalabas din naman sa kabilang tenga. Kasi nga, ewan ko ba, sa anak ko na to, diba, sa pinaglihi ko sa Sesto Choco. Kaya yan, napakakulit. Halos napaka-energetic. Pero pag nagkasakit naman or sinumpo ng hika niya, maghapon yan sa bahay, nakahiga lang. Akala mo mahihimatay na. Alam niyo ba mga idol, parang aso't pusa kami yan. Napakaingay namin sa bahay na kung tutuusin, isa lang siya na alaga ko. Dahil yung mga atit kuya niya ay sa Las Piñas nakatira doon sa papa nila. At balik tayo dito mga idol sa aming pagkain. Sarap nga siya dahil sa binili kong lomi. Napakasarap nga naman ang lomi ditong tinda sa amin. Malapit sa bilihan ng Pandesal. Talaga naman babalik-balikan mo yung luto nila kasi napakasarap. At sulit na sulit yung halagang 20 pesos mo pag kumain ka. Kaya ayan, pinagsaluhan namin ng anak ko yung lomi. Sabi niya, mama, saan ka bumili nito? Bilhan mo ulit ako nito bukas. O diba, gustuhan niya talaga. Kala mo naman may pambili pa siya bukas. At dito mga idol, tapos na akong kumain, kaya kinuha ko yung isang kanin na bahaw, yung tira namin kagabi, para ipakain kay Juan. Dahil nga si Juan, pag hindi nakakakain or nalilipasan ng gutom, yung aso ko na yan, ay dumudumi siya ng may bahid. Kaya hindi siya pwedeng nalilipasan ng gutom, kaya kahit papano pinapakain ko siya kahit pa konti-konti. Para nga kahit paano may almusal siya. Yung ayuda ko namang aso, nakakatiis siya nang walang kain hanggang tanghali. Kahit gabi na siya kumain. At speaking of tanghali, kaya nakakatiis yan si Ayuda dahil nga natutulog yan hanggang tanghali. Magigising na yan, hapon na. Pag pinakain ko naman yan ng tanghali, halos hindi dumidilat ang mata sa sobrang antok. Nagkanda duling-duling na. Pero hindi pa rin siya nagigising. At iyan, ninaluan ko na nga siguro ng pagkain, kaya tingnan nyo naman, atat na. Ewan ko ba sa aso ko na yan, akala mo hindi pinapakain. Ang tawag nga dyan ng anak ko ay walang ano ba yun? Wala daw manners kasi si Ayuda, full of manners si Ayuda. Pag kumakain kami, hindi makulit yan. Pero ngayon, kahit pa paano, natututo na rin si Juan na magkaroon ng manners. Kaya nga siya tinawag ng anak kong walang manners dahil nangangagaw nga ng pagkain. Ay yung ayuda ko, kahit gutom na yan, never na nangagaw ng pagkain. Eto si Juan, para laging aagawan ng pagkain. At dito nga mga idol, nagpapaalam na sa akin yung anak ko dahil papasok na siya sa school. Kaya sabi ko, sige, ingat, love you, mag-aaral kang mabuti. Nag-monster pa nga sa camera habang paalis na. At yun lamang mga idol. Thank you for watching. Mag-iingat po tayong lagi.